Meron po ako dito napansin sa bangketa dito sa may eskwelahan ho. Anong eskwelahan to? Pedro P. Cruz po. Pedro P. Cruz. Dito sa Barangka Drive. Napansin ho namin na dito natutulog sa bangketa si tatay. So gusto namin siya tulungan. Gusto namin bigay yung pangangailangan niya sa abot na aming makakaya. Kami po ay hindi magsisinungaling sa inyo. Sasabihin po namin sa inyo yung totoo. True to life story po ito. Totoong pangyayari po sa buhay ni tatay na takbo ng pamumuhay niya. Pakinggan po natin para may makuha po tayo na magandang aral, payo. Pakinggan po natin si tatay. Ay, ano pangalan? Tatay Alvaro po. Tay, ilang taon na kayo dito na mamalati? Dito na po ba talaga kayo nakatira? Dito na ako kayo tumanda. Dito na rin ako kayo nakapag-asawa. Dito na rin ako siya tumanda, dito na rin din po nakapag-asawa. Ilan po yung anak niyo, tay? Hanggang nawalang asawa. Ulila na ho kayo. Alam ko, marami ko kayong asawa pa hanggang sa kayo. Anong pangalan mo, kuya? Aldi po. Ito po si Kuya Alvin, panganay ka? Hindi po pang-apat po. Pang-apat daw po siya, anak ni tatay po. Aalamin lang po natin kung anong takbo ng pamumuhay nila. Kung ano yung mga pinagdadaanan nila sa buhay nila, yung mga pagsubok nila. Para po malaman natin yung sitwasyon nila, kung ano mga pangangailangan nila sa buhay nila. Kasi tingin ko, kailangan natin sila tulungan. Ay, ano po ba nararamdaman po ninyo? Ano po? Ano ba sakit ni tatay? Parang may pending siya ng TV. Bakit ayaw niya magpagamot? Kanina nga po, nag-ano nga po kami. Pumunta po kami ng center. May libreng Libreng x-ray. X-ray. Opo. Ngayon, yung dalawa ko pong, yung isa kong kapatid, tsaka yung asawa niya, wala naman po tama. Siya na lang po hiningan po ng limbura. Ayun naman. Ngayon, inaantay ko kung kailan yung result para maano ko naman yung gamot. May lapit ko naman yung mga office, tagawad, kapital, tsaka mga konsyal. Yan po yung anak ni tatay na pang-apat po, gumagawa po ng paraan para matulungan niya yung mga magulang niya. Para po meron sila siguro hingi na gamot, siguro po parang wala pong nangyari. Parang hindi po nila nakuha yung mga pangangailangan nila. Parang kaya umaasa sila na kung sino yung makakatulong sa kanila, sino yung malalapitan nilang tao. Kaya lang po, mukhang nag-aantay sila sa wala. Mga kababayan, mga nakakapanood sa mga ginagawa namin True to Life Story sa mga totoong pangyayari. Sana po pag kami pagkakataon po, sana po tulungan nyo po kami. Tulungan nyo po kami. Dahil po yung mga ganitong klase po talagang nangangailangan po tulong. Huwag po natin sila iwan, katulad po na sinabi ko sa inyo. Yung mga kapwa natin Pilipino, yung mga kababayan natin na lalo na po ganito po ang pamumuhay nila, huwag po natin sila iwan. Kapwa po Pilipino natin po sila, kababayan po natin sila. Napaka-importante po nila sa buhay natin. Dahil kung wala po yung mga magulang natin, wala po tayo dito sa kinatatayuan natin. Lahat po tayong mga anak, magpahalaga po tayo sa mga magulang natin. Lagi ko po sinasabi sa inyo na sana po ay yung mga magulang naman natin, tayong mga anak, yung mga magulang naman natin, bigay natin sa kanila yung pagmamahal, yung pag-aaruga. Kasi nung mga bata tayo, mga paslit tayo, pinadama nila sa atin kung gaano tayo kahalaga, tayong mga anak sa mga magulang natin. Pinag-aaral nila tayo, pinipilit nila tayong ilagay sa magandang pamumuhay. Pinipilit nila tayo na maging maayos ang buhay natin. Hindi tayo matulad sa mga pinagdadaanan nila. May mga pangarap sila sa atin, kaya tayong mga anak, sana naman maging abilidad sa sarili. Huwag po natin sayangin yung mga pangarap na ibinibigay sa atin ng mga magulang kasi napakahalaga po niyan. Katulad po ng mga sinasabi nila na huwag tayo sumama sa mga masasamang gawain, sa mga bisyo. Wala pong katuturan yun. Maniwala po kayo. Ang magulang po, dahil kung wala po sila sa tabi natin, paano tayo magiging kumpleto? Kaya po sinasabi ko po sa inyo,
tayong mga anak, pahalagahan po natin yung mga magulang natin. Magmahalan po tayo, magkasundo po tayo, magkaroon po tayo ng pagka peace of mind sa loob ng pamamahay po. Dahil kung wala po tayong peace of mind, siguro po yung hindi tayo matatawag na isang pamilya. Hindi po tayo matatawag na buong pamilya. Siguro wasak po tayo. Nasa mga ibang landas tayo, naliligaw tayo kung saan, kung ano siguro natututunan natin sa mga masasamang gawain. Sana po makinig tayo sa mga pangaral ng magulang natin. Napaka-importante po niyan. Tandaan po ninyo, kung wala po sila, wala po tayo dito sa kinatatayuan natin. Kuya, ano pangalan mo? Albi po. Siya po si Alvin, pangapat po na anak. So wala po pala nangyari sa nilakad niyo. Opo, wala pa po. Kasi, ang sabi ko, nurse, makukuha ko po ba yung X-ray? Doon, sige, ang time ng mga 15 minutes. Ngayon, nagantay kami. Pinapunta kami rin sa center. Hindi ko naman nakuha yung X-ray. Ang hiningi lang yung kubulang. Paano mabigyan man lang kami ng reseta? Ano si tatay? Si tatay, walang inaasahan pong financial. Citizen na po yan si tatay. Opo. Wala po talagang inaasahan. Wala rin siyang So, X-ray. paano yan? Pagka may nararamdaman siya, siyempre kailangan niya ng gamot. Ikaw gumagawa na para. Oo na lang. Minsan, pagka wala ko, inusunto ko na lang yung plywood niya sa kasal. Dahil, wala, nakikita ko yung tatay ko. Hirap na hirap, di ba? Ikaw, anak ka, makikita mo yung tatay mo. So, mga kababayan, ito po yung pangapat na anak. Siya po ang gumagawa ng paraan ng mga problema nila. Napakabait po na bata na ito. Kahit ganito lang daw po buhay nila, kaya naman po nila magtiis. Pero kailangan din siguro na pansinin po natin yung mga katulad nila. Marami po silang pinagdadaanan sa buhay. Katulad po nito, itong lugar na to, dito lang po sila natutulog sa bangketa. Dito lang sila nagpapalipas ng gabi. Kaya napakahirap po pagka malamig ang panahon. Pag umulan, basa po sila rito, mga kababayan, mga katropa, mga girls. Sa inyo, sa mga magulang, sa mga anak. Kaya sana po may natututunan po kayo sa mga napapanood nyo po sa video namin. Napaka-importante po nito. Ito po ay mga totoong pangyayari. True life story po, totoong kaganapan po. Totoong pamumuhay po ni tatay ito. Ngayon at magpakailanman hanggang sa ngayon. Yan po ang gulong ng buhay nila. Yan po yung takbo ng pamumuhay nila. Nakita nyo po yung itsura ng ano nila. Di ba po? Kayo man po lumagay sa lugar nila. Naku po, talagang ewan ko lang po. Kayo na po ang bahala. Kuya, ano sa trabaho mo ngayon? Ngayon po, may karamdaman din ako, pero ang inaano ko ngayon, kalakalakal lang. Mga tawid gutom lang. Nangangalakal ka. Sa araw-araw. Napansin ko nga kuya, maraming ano dito, nangangalakal na. Oo nga. Tatay, naawa ko kay tatay talaga eh. Pag-birthday na yung sa 29, kaya nga pinag-ipunan ko yung mga hinggan. Sa Burgos ako nangangalakal sa mga. Sabi ko, ipunin natin yung mga hinggan para pagdating ng birthday mo, yung panganda ka mo. Basta ako kuya, masabi ko lang sa'yo, magulang natin to sa tatay. Pahalagahan natin to. Kahit na huwag natin sabihin nahihirapan tayo. Kasi magulang natin to. Sa atin. Oo, sila nagpakahirap, nagsakripisyo sa atin. Para lang mabuhay tayo dito, di ba? Ay na nga lang may susukli natin. Talagang ang problema talaga kasi, sa isang tao kasi, pag may problema, iniisip ng problema lagi. Walang mangyayari. Kailangan kumilos, kailangan gumawa ng paraan, kailangan magtrabaho ang tao, di ba? Katulad niyang ginagawa mo, gumagawa ka ng paraan, nagtatrabaho ka, nangangalakal ka para meron kayo pang araw-araw, para may bili mo sa tatay ng gamot kahit parang, di ba? So, sana mapanood tayo sa buong mundo, sana mapakinggan nila tayo, yung mga inanaying ninyo, mga inanaying natin, mga pangangailangan nyo, sana tulungan nila tayo. Yun lang masabi ko yan. Kasi lahat talaga mo, kawayahan na tayo. Kasi habang nandiyan ka, ito gagawin talaga sa kanya. Lahat, titiisin mo, magsasakripisyo ka. Kasi si tatay, sakripisyo yun. Diba? Natatandaan mo ba yung bata kasi ito? Mag-aral ka mabuti. Diba? Tayo lang may gusto. Matigas ang ulo natin, diba? Ano ba natapos mo? Grade 1 nga lang. Pero kahit naman pa paano. Mga kababayan, grade 1 lang po yung pangapat na anak ni tatay. Nakita niyo po kung gaano kasaklat po yung ganito pamumuhay. Inuubo si tatay. Ay,
pagpasensyaan nyo na pong may bibigong tulong sa inyo. Baka sakali po bumalik ako sa isang araw. Sana meron akong dalang gamot para sa inyo. Di ba po? Pagpasensyaan nyo na po ito. Yeah, maraming salamat po. Pakain mo sa tatay, gumala. Thank you po. So mga guys, Thank you po. maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din po sa mga magulang, sa mga anak. Katulad po ng sinabi ko sa inyo, tayong lahat busy, nag-aaral, nagtatrabaho, nakatutok, nakapokus sa mga gawain. Sana naman po pag-uwi natin ihag natin yung mga magulang natin. Yakapin po natin. Sabihin po natin sa kanila, miss na po natin sila. Magpasalamat po tayo sa mga magulang natin na kung hindi dahil po sa inyo, wala kami rito sa kinatatayuan namin. Kundi dahil sa inyo, hindi namin naabot yung mga pangarap namin. Kundi dahil sa inyo, hindi nyo kami napayuhan. Sana kayo naman po ang aming arugain, kayo naman po ang pagsilbihan namin. Sa mga magulang, sabihin po natin na miss na po natin sila. Para po na subukan nyo lang po gawin yun para maramdaman nyo po yung feelings kung gaano kahalaga din yung mga magulang natin. Lahat tayo nagkakamali. Walang perfectong tao, tandaan nyo po yan. Lahat po tayo nagkakamali. Kaya itong pangyayari na to true to life story po, totoong pamumuhay ni tatay. Maraming salamat po sa inyo. God bless you po. Thank you po. Tay, thank you. Tay. Babalikan ko po kayo, tay.